Ano yung sitwasyon o yung pangyayari na parang napadapa kayo? Mahirap kasi yung unang taon na pagdating ko dito, mahirap kasi may mapawalay sa mga anak ko. Sobrang hirap. Naiwan sila lahat doon na, no? Sobrang hirap. Kasi, pumunta pa ako dito. Sa hirap din po ng naranasan ko. Yung bunso ko, na ilang buwan po ba yun? Sa 6 na buwan kong iniwanan yung bunso ko sa Ayesha. Mahirap po ang buhay eh. Kaya yun, naisipan ko talaga mga ibang bansa. Tapos wala po talaga silang makain. Yung time na yon, yung kinakain, ginagatas ng ano ko yung ng ano, yung sa tawag dito. Yung sabaw ng kanin. Sabaw ng kanin. Ano ba tawag na sabaw ng kanin? Yung... Parang di... Hi mga Mucha lovers! Welcome back sa ating Katambayan channel. Today is super special dahil makakakwentuhan natin ang kauna-unahang Inang Mutya Barcelona 2025. Oo, siya mismo ang reyna na nagdala ng inspirasyon, ganda at puso ng mga inang Pilipina dito sa Barcelona, Spain. Kaya kung handa na kayo, let's sit back, relax, and get to know her journey, struggles, and success bilang unang Inang Mutya dito sa Barcelona. Palakpakan naman natin si Ate Nancy. Okay, so Ate Nancy, una sa lahat, congratulations. At kamusta ka ngayon? Matapos yung ating coronation night. Ako po yung sobrang saya. Sobra. At lalo pong may blessing. At alam niyo po ba, buhat po nang natapos ang pagkatapos ng koronasyon, habang lumalakad kami ng apo ko, lalo pag pinapasyal ko po sila, tuwan-tuwa po sila at sabi, "Ay, ang maglolang artista." Ganun po, palagi. At Ate Nancy, unang tanong, saan nyo nalaman ang ganitong klaseng pageant? Meron po akong isang kaibigan, yung asawa po niya is kamag-anak po si Michael, yung asawa po niya si Tess. So, yun po ay inihabol lang niya po ako kasi sabi niya parang kaya mo, Tita Nancy, parang nakikita ko sa inyo na inak kayong mutya, parang kayo ang magiging inang mutya. Kaya sabi niya, ay, wait, tatawagan ko yung organizer, si Norma at si Ivan. Pero Kami yun. Kayo yun. Oo nga, no? Anong oras na nun? Gabing-gabi na yun. Siguro mga alauna na yun ng paumaga. Gising pa ako. Galing ako sa trabaho sa restaurant ng anak ko. So, nung natapos nun, sabi ko, sige, gustong-gusto ko yun. Ay, tita, may model yun ha. May talent. Oh, walang problema. Gustong-gusto ko yung mag-acting. Ganon, sige. Natuwa ko kasi, siyempre, ganitong edad ko, 52 taong gulang may mga ganyan. Pwede po kay tita kasi 25 yata ang edad hanggang 55, 60 or... Hindi, 25, basta't ina. Nagsisimula sa 25 years old hanggang sa kung 95 years old, basta't may parent consent. Sige. Tawagan mo. Sige, tita, try natin. Baka gising pa sila. Ayun. Tapos sabi ko, sige, kakausapin ko ha pagka nag-okay. Baka maiihabol pa ako dahil talagang gustong-gusto ko yan. Hindi ko kasi alam. Ganon. Tapos, ayun nga, sabi sa akin, kinabukasan, tita, mag-ano na kayo. Yan. Yung mag-video na daw sa Plaza Catalunya. So, ako naman, wala pa akong damit noon na susuotin. Kanino po yung damit na sinuot lovely na. Sa anak ko po yun. Yun po talaga yung gustong-gusto at sana isasali ko. Kaso lang po talaga, buntis siya nung time na yun. Anak ko. Pero kung mga
sabi ko kung halimbawa hindi siya buntis, kasi yun. Siya. Oo. Kung Siya. susuportahan yun. Oo, ganon. Kasi gusto rin niya. Pero ngayon ito, kayo talaga ang tinadhana. Ay, kaya nga, Oo. yun. Tapos, nung time na yon, sabi ni Lovely, Mama, dalhin niyo yung salamin, mainit kasi doon. Tapos, kainitan naman ang inyong pag-model na yan. Tapos, yung sandals, Mama, dali, may sandals ako, lahat ng gano'n. Di kompleto, sabi ko, pack, kompleto, sige, ganyan. Sige, kayang-kaya niyong ilakad, maglakad kayo, sabi nga na. Ayun, tuwan-tuwa ako ng time na yon. Kaya, yun, naihabol din. Okay, sabi nga ninyo lagi, huliman At magaling. naihabol din. Yeah. Okay. So, tita, ano ba maganda itag sa inyo? Tita, lola, o ate Nancy? Ate Nancy, okay. Ate Nancy. Okay. Kasi noong araw mismo ng coronation night, Yeah. no, ay siyempre dahil kami ay napanood namin sa video na nung tinawag na yung first runner-up, ay bigla kayo natulala. Yeah. No? Na parang yun yung pagkakataon na parang merong parang hindi kayo makapaniwala. Hindi. Yan, Ano yung nararamdaman nyo yung bigla kayo natulala? natulala kasi hindi ko naman ini-expect na ako yung mananalo ng ganun. Kasi, syempre, parang hindi ko kasi naintindihan yung sinabi. Yung sinabi, oo. Nung Nag-host. nag-host. Kaya sabi ko, ba yun? Hindi ko naintindihan. Kaya natulala ako. Ako ba? Nagulat ako. Parang, Tapos yung nakumpirma ninyo na kayo talaga. ako na, hindi ba ako nakukurunahan? Talagang sa tuwa ko, siyempre, kita ko mga ko tuwan-tuwa. Bakit sabi ko, nagpapalakpakan na. Pinapupunta ko na sa stage yung anak ko, yung mga apo ko na pumunta na sa taas. Kasi yun nga, tuwan-tuwa sila. Gusto na. Tsaka nagbababaan na sila. Pupunta na talaga. Pupunta na sila. Oo. Ayan. Kaya yun. Ngayon, tita, ano yung inyong inspirasyon sa pagsali ninyo dito sa Patimpalak na ito? Ano yung nagtulak sa inyo na, sige, gagawin ko ito? Yung meron din akong kakayanan sa sarili ko na kaya ko kasi para hilig ko rin naman ng gano'n kasi natutuwa ako sa ganyan, gusto kong maglakad, gusto kong ipakita ko yung acting at saka yung mga anak ko syempre gusto na at saka sila nakasuporta sa akin. Ayun. Tita, di ba kayo ay may trabaho din dito, Yeah. no? At kayo ay isa sa mga OFW, no? Papaano nyo ito napagsabay? Ano? Ano yung kayo ba yung nagpaalam sa boss nyo? O sa... No. Ito yung matindi. Kasi nga, sa oras na talaga malapit na wala pa talaga akong costume. Costume. Yeah. Yung isa sa mga pinoproblema na lahat. Pinoproblema ko. Wala talaga akong ilang araw na lang, siguro 1 week na yung pageant, wala pa talaga akong costume. So, sabi ko, sige, paano ba to? Ano mga gawin ko? Ay, may trabaho ako. At tapos, hindi pa ako nakakapag-practice ng aming production number, yung sayaw namin. Dahil? Dahil sa trabaho. Dahil sa trabaho. Kasi sa kagustuhan ko nga, tayo ko mag-back out. Kahit na minsan yung may sinasabi sila na, wag na ituloy kasi wala talaga akong time. So, sabi ko, sige, bahala na. Basta gagawin namin ng papagtulong-tulungan na namin, ng ganon. Ayun, ang ginawa ko, sabi ko, sige, kaya ko ito. Itutuloy ko. Sabi ko, ganun. Pinagsabay ko. Kasi sabi nga, pag gusto natin talaga, ang ating gagawin, magagawan mo, time management mo yun eh. Di ba tulad na sinabi nyo kanina, parang gusto nyo na mag-back out. At sa anong dahilan? Or kung ano yung mga sinasabi sa inyo ng tao, bakit hindi nyo pinakinggan? Bakit? Ano yung nagtulak sa Kasi inyo? gusto ko talaga din eh. Gusto kong yung, sa akin naman, matalo at manalo, okay lang eh. Sa akin yung basta't mai-enjoy ko. In-enjoy ko lang naman yung mga ganun eh. Hindi ko siya parang yung bang panalo or masasamaan loob mo pagtalo ka. So sa akin lang, in-enjoy ko. Enjoy ko lang kasi gusto ko ito yung ginagawa kong ganito. Pero tita, talaga. Kayo ay 10 kandidata. Sa 10, Yeah. sa siyam na kasama ninyo doon, sino yung pinakatatangi ninyo? Syempre meron kayong Oo, meron. best friend. Totoo. Ay, mas nakagaanan ko ng loob. Sino sa siyam na kandidato? Wala naman, kasi kami nga sa 10, wala naman kasi kaming banding pa. Hindi ako nakapag-banding sa kanila kung hindi... Dahil lagi kayo wala sa Wala practice. ako. No? Sa practice, wala ako. Ganyan. So, wala. Yung medyo yung unang time, nung unang araw o
pangalawa, ang nakagaanan ko ng loob na unang-una, ay yung yung number 9. Si Knight, si Mary Grace. Oo, Bakit po? ganyan. Parang yung unang dating niya, tita, yung masyado siyang, tita, yung puro, parang nakagaanan ko, kumukhang magkatabi kami sa, siyempre, number 9, number 10, nagkukwentuhan kami, ganyan. Tita, ang galing-galing naman nyo, ganyang edad kayo, ganyan. Parang naman hindi kayo 52, sabi niya ganon. Tapos parang naman hindi kayo ang apo niyo ganyang kadami, sabi sa akin. Pero, syempre, kung palagi ko naman sila naging umattend ako lagi. Para lahat naman halos makakaano ko. Katulad ngayon, nung natapos ang halos lahat naman, ganun. Sabi ko, kaya lang siguro yung isa, kasi kung kami palagi magkatabi, pag di ba, nakailang practice din naman ako, tapos biglang nawala, ganun. So, tapos nag-visit siya, tita, kumusta po kayo, ganyan. Parang siya kasi yung number 9, parang proud siya sa akin. Yung gano'n. Kumuha kami dalawa magkatabi. Number 9, Kasunod, lagi kasi proud siya sa akin na, ang galing naman po. Ano yung mga anak nyo? Tapos hindi po kayo halata na ganyan ang edad nyo. Hindi ganyang kadami ang apo nyo. 14. So, parang siya, yung ano ba yung tawag nyo sa Tagalog? Namamangha. Parang, ang galing. Basta gano'n. Puro papuri. Nakatawang bata. Mabait lang man. Pero kahit kung hindi pa nga naglalabanan, ay tita, hindi po kayo nakakasabay. Sige po, ano ko po sa inyo. Tita, ipapasahan ko po kayo ng gano'n. Para bang hindi niya, ramdam ko hindi niya ako tinuring na ano tawag doon? Yung magkalaban. Yun yung nagano sa akin. Kaya, yun. Kita, about naman doon sa national costume, balikan natin, no? Tulad na sinabi natin kanina na medyo, kasi nandun kami din na tinatanong ko kung mga kabawat kandidata kung okay na ba mga national costume. Kayo, malapit na ang coronation night, wala pa kayo halos na isasagot na maayos sa amin kung yari na ba ang national costume. At ang balita pa nga namin, yung mga parte o bahagi national costume nyo ay kinuha nyo sa Munju. Ano po naging karanasan nyo doon? May kwento daw po ang inyong national costume. May kwento. At kaunti pa po ako nakulong. Sa totoo lang. Muntik na o muntik na po ako nakulong. Pero kung nangyari po yun, isasama ko po yung kukuha po sa akin na ako'y ikukulong nila sa kaurasan po ng pageant namin para mapaniwala ko silang, ito talaga yung aming gagampanan ko. Kaya ko kinuha or sabihin na natin, wag na sabihin natin ninakaw. Kumuha anahaw. Sa Montjuic. Sa Montjuic kasi bawal po syempre bawal yun. So ngayon, habang nagja-jogging ako, para lahat talaga, kasi sabi sa akin nung si Arvin Pagas na yung nag-design ng mangyan, style ko, ng costume, ay kailangan ko ng anahaw. Sabi ko sa Montjuic lang yun. Sabi niya, sige doon. Tapos nung nagja-jogging ako, nagdala talaga ako ng bulsa di basura sa kutsilyo. Ay, ang hirap matinik. Hirap na hirap ako noon. Na pagpuputol yung isang ganun ko, tatalik, ganyan. Tapos nung unang yon, muntik na talaga ako kasi may pulis na nakatingin. Buti nakatago talaga ako noong time na yon. I mean, nakukuha ko pa ng iisa. Ay, sabi ko di. Tapos nung nakalampas ng ganyan, tingin ng tingin, kumuha ulit ako, nakalima ako. Tapos nung kinabukasan, sabi ni Arvin, naku tita, hindi po, kailangan po 12 ang kunin nyo, o 14. So sabi ko, pahihirapan mo na naman akong kumuha doon ng ganon. Ayun po kasi hindi po maganda pagka ganyan lang 5. Sabi ko, sige, itatry ko kung ano. Tapos yun, may nakita ko yung aking pinsan, dalawa, na sabi ko, tulungan mo ako, dali, at talagang kailangan ko pang makakuha ng mga 7 o 8, ganyan. So yun, kami, naano ko, sabi ko, sige, ikaw ang taga-tingin, ako ang taga-putol, ako ang taga-lagay. Tapos yun, nabuo ko na yung ganung kadami.
Yun yung... Grabe, pinagdaanan na para sa national para lang costume. para national costume. Ang national costume nyo ay Mangyan National Costume dahil kayo ay taga Mindoro. Yeah. At nagulat dahil kayo ay pang-sampu. Siyempre, nagulat ang lahat sa pinakita ninyo na talagang totoong bata. Totoo. Yung inyong dinala. No, inyong apo, no, bakit nyo naisip na talagang totoong bata ang inyong binitbit sa inyo sa Yeah. pasarela? Kasi yun, kaya naisip ko yun. Kasi yung para sa akin, yun yung yung parang ginawa kong makatotohanan. Ang ginawa kong costume. Kasi sa aming lugar talaga, pag ang aming kinaugalian, padamihan ng anak, yung ganyan, may sakbit dito, may sakbit din, may ganyan, may akay, may gano'n. So, sabi ko, ay, ang dami ko mga apong kaliliitan. So, kumuha ko ng isa. Isang apo. Kasi Sa dami kasi ng apo, kumuha ng isa. Labing apo. Pero yun ang pinakamaliit. Meron pa. Meron pa. Yung isa ay nag-aalang. Hindi ba kayo nahirapan? Kasi kita Ay, namin no. sa mismong event, talagang parang hirap na hirap kayo. Mahirap. Oo. Hanggang kasi papatak na eh. Oo. Ako ano pa ng ibang, gusto ko pang ilakad pero hirap na papatak Hirap na, oo. Eh, may kapit akong Mayroon. isa. Yung isa yung ulo ng kalabaw. Ulo ng kalabaw. Yung itinakta kong ganyan. May bitbit pa yung mga prutas sa likod. Tapos may nagtatakong pa ako. Ang ulo ko, yun ibakal yun. Yun ay hindi Oo. basta plastic lang na mabigat din, na may tambo. So, hirap ako. Hanggang sa pagganyan nga, ang hirap i-balance kaya kailangan ko ring i-balance ng ayos. So, papatak na, kaya sabi ko, dapat kung wala akong kapit, Oo. sana na maiganyong ko pa, May tataas ko pa. Ay, so hindi ko pwedeng gamitin ito. Kapit ko nga, tapos yung kabila, yung ganyang bata. So, buti na lang yung bata na mabait. Kasi paglabas ninyo, talaga napasigawan Yan, mga tao. napasigawan. Hindi na napansin namin eh. Dahil talagang makatotohanan. Sabi Katotohanan. ko, abay, totoong bata, totoo nga. Kasi pakinig ko yung mga audience. Oo. Tapos, lahat talaga, yung naman ako. Super. Kasi, sabi ko, wow, ang galing pala. At least yung apo nyo, nadala nyo na rin, baka magiging beauty queen din na someday. Saka yung mga tao talaga, sumuporta din. Lahat. Hindi naman sasabihin ang pumalakpak lang sa akin eh. Maging sulit nga panonood ng Lahat bata. talaga. Sabi, wow! Makikita nyo naman talaga dun sa video. Oo, kita wow, namin. Grabe! Wow! Ang ganda. Ang gaganda ng mga pinaghandaan ninyo. Yes. Lahat kayo panalo, no? At saka hindi basta-basta. Yan, no? pinagpuyatan. Pinagpuyatan. Sabi nga ng iba, pinagkagastusan. Natural naman na yung gastos. Pero syempre, ang pinapakita natin dito yung ating pagmamahal sa sariling bayan, yung ating kultura, at syempre yung sakripisyo ng pagiging isang tunay na ina. Ayan. So, tita, bilang isang inang mutyana ngayon, di ba, meron ba kayo isinusulong na advokasya o meron ba kayong plano? Kasi hindi naman to natatapos doon sa coronation. Kaya ang coronation ay nag-uumpisa pa lang. No? So, ibig sabihin, kapag may susunod na inang mutya at ipapasa nyo na corona nyo, siguro doon matatapos ang inyong paghahari. yung inyong reign, no? So, pero habang kayo ang kasalukuyan na inang mutya, ano po bang plano nyo? Meron po ba kayong mga plano, advokasya? May grupo ba kayong gagawin para makatulong sa ating mga kapwa migranteng Pilipino dito sa Barcelona? Ang naisip ko po, at ito nga kanina nga po pinag-uusapan namin ng anak ko, si Lovely. Gusto kong magkaroon ng yung sinabi rin ng number 1. Kung siya mahilig sumayaw. So yung parang hindi naman, marunong din naman ako sumayaw. Kita niyo na. Mamaya, papanoorin natin. Sample. Marunong din naman ako sumayaw. Pero hindi naman ako, kung sa ko'y kasing galing. Marunong. Ayun. Pero naisip ko kasi, at yun ay palagi kong iniisip na kung paano din ako makatulong sa mga kababaihan o hindi lang babae, kung sinong gustong sumali na magkaroon ako ng yung isang pwesto, isang ang tawag dito lokal dito. Lokal. Na yan nga, number 1, kita na yung magaling naman siyang So, yun yung So, kung makakaroon po kayo ng lokal, anong gagawin niyo po? Para yung mga gustong magpapawis,
So parang Oo, magpapa-gym. mag-gym O, na. mag-zumba. Zumba, Oo. parang ganon. Dun So, ibig sabihin, kami- kukuha kayo ng lokal. Oo. Plano nyo o gagawin nyo talaga? Gusto ko, para Recorded po tayo. Baka marami po kasi mag-abang. mag-abang. Oo, aabangan naman kasi maraming mga kababayan natin ang naghahanap ng mga ganyang mga Yun activity. talaga. Oo. At wala siguro na nag-uumpisa. Yeah, no? totoo yan. Kung magkakaroon kayo ng lugar para sa kanila, Yes. malaking tulong ito sa ating mga Sa atin. kababayan dito sa Na Barcelona. hindi ko naman inaano kung magkano ibigay nila. Parang hindi yung... Kasi siyempre, mag-uumpisa kami, ganyan. So ako yung magmamanage sa kanila. Very Tapos good. meron din naman akong magtuturo. Kasi hindi naman ako ganun kagaling. At least may iiwanan kayong legacy bilang isang reyna ng inang mutya ng Barcelona. Maganda yun, ha? Yeah. Abangan natin yung mga kababayan, ha? Yung pinag-uusapan na namin, anak ko. Very good. Tapos ilalagyan ko siya ng pangalang Inang Mutya. Ay, ayos, dama. At least magsisimula talaga sa kauna-unahang reyna ng inang mutya Para yung magandang bagay exercise na din yan. natin. Correct, oo. At lalo ding maging fit o sa kalusugan din natin yung maging slim tayo, ganyan. At matuturuan ko pati din sila kung papaano, hindi lang mag-exercise ka nga, tapos mamaya ang dami mo namang kumain. So, ituturo ko din sa kanila yung ginagawa ko. Yung tamang pangangalaga sa akin, ng ating katawan ko, katawan. okay na, hindi ako mataba, hindi naman to kapayatan. So, sa ganitong edad ko na makikita nila na 52 taong gulang ako, makikita So, nila na matularan din nila ako na isang halimbawa Halimbawa, oo. na kasi kahit ganitong edad, medyo bawas ang edad. Parang ganon. Kaya yun. Kaya yung mga broken heart, yung mga ganon, doon nila parang ilalabas. Oo. isayaw na lang natin, i-enjoy, Oo, lalo na yung sama-sama. nade-depress. Yung mga nade-depress. So, yun yung gusto kong makatulong. At Importante. makakatulong din ako dahil kung pwede ko silang tulungan sa yung mga walang trabaho, magagawa ko ng paraan. Kung ano mang problema, gusto ko rin tumulong. Hindi man sa financial or kung anong bagay. Kasi yung pagtulong naman natin maraming bagay na Marami, oo. pwede mong gawin. Kaya yun, gusto ko ako yung pinaka-ina nila na kumuha naman ako Panindigan niyo yung ina ng bayan. Di ba? Gusto ko makatulong. Oo. Hindi lang ina ng ng 6 na anak. 6 na at anak. lola ng 14. Tapos, magiging ina rin ng mga kababayan natin dito sa Barcelona. Oh, very good. Yun talaga gusto ko. Ang Kaya ganda. hindi pa ako tinaguri ang ito na yung gusto ko Nakakatuwa. Yun yung gusto ko. Oo. Kaya sabi ko, Total, napakaganda naman ng inyong hangarin, no? Yung Yeah. advocacy, no? May tanong ako, tita. Laliman natin. Ano po para sa inyong pagiging inang mutya sa malalim na kahulugan? para po sa akin, sa malalim na kahulugan ng pagiging inang mutya, ang kailangan po natin ay tayo po ay magkaroon ng isang matatag na ina. Mhm. Tayo po ay magkaroon ng kung paano natin ipakita sa ating mga anak ang kabutihan para po tayo siyang tularan ng mga anak natin. At pagka ginawa po natin yun, na tayo ay nagsimula na makita ng mga anak na makita nila na okay ang isang magulang na itinuturo ay mabuti, na wala silang hinahangad ang mga anak kung hindi tularan ng isang ina na katulad ko, na sa karanasan ko nga po sa buhay ko, sabi ko nga po ako po talaga ayoko pong magbuhat ng sarili kong bangko. Pero ang mga anak po yung nagsabi sa akin na as in perfect mother. Wow. Kaya iyon po yung Maganda kasi pakinggan kung sa kanila talaga nanggagaling. yun yung maipagmalaki ko. At kasi minsan siyempre may nagsasabi din,
perfect ka bang asawa? So, sa akin po, hindi. Mahirap Kasi hindi naman po tayo perfect kahit sino mga relasyon natin. Walang perfectong relasyon. Walang perfect. So, ang inaano ko po lang talaga, pagdating po sa pagiging ina. Ay maaaring yung ma-perfect. Ma-perfect. At yun ang maiambag ko talaga sa inyo. Yung tularan ako. So, sa tingin naman namin na perfect nyo kasi napakaganda ngayon ng mga kalagayan ng mga anim yung anak, di ba? Yun. At talaga yun sa pagsisikap ko na rin. Ilan taon ako kayo dito sa Spain? 19. Sa 19 years nyo sa Spain, ano yung naging hirap, sakripisyong napagdaanan nyo na talagang parang napadapa kayo? Iiyak po kayo? Yung alin po? Yung tingin nila sa akin, hindi ko kaya. Hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi sila makapaniwala na magagawa kong ipaunlarin yung mga anak ko. So, yung mga anak ko kasi, nasa okay na. So, kayo po ba, sa anim yung anak, kayo ang nagsumuporta? Ako, sumuporta kahit sa mga apo ko. Kahit sa mga apo yung niyo. pagdating din yung isa kong apo, talagang pinilit ko din na So, ano yung sitwasyon o yung pangyayari na parang napadapa kayo? mahirap kasi yung unang taon na pagdating ko dito, mahirap kasi may mapawalay sa mga anak ko. Sobrang hirap. Naiwan sila lahat doon na, no? Sobrang hirap po. Kasi, yung time na yon, pumunta pa ako dito. Sa hirap din po ng naranasan ko. Yung bunso ko, na ilang buwan po ba yun? Sa 6 na buwan kong iniwanan yung bunso ko sa Ayesha. Mahirap po ang buhay Kaya, yun, naisipan ko talaga mga ibang bansa. Tapos wala po talaga silang makain. Yung time na yon, kinakain, ginagatas ng ano ko yung ng yung sa tawag dito. Yun sabaw ng kanin. Sabaw ng kanin. Ano ba tawag doon sabaw ng kanin? Yung Parang dinadamihan na ng tubig. So na dumating sa punto na ang mga anak ninyo ay kumakain ng o sabaw ng kanin. Ng sabaw ng kasi wala nang maibili ng gatas. Sa hirap ng buhay. Siyempre, paano makakapagtrabaho yung asawa ko, makakapag-tricycle, ng ganyan. Yung ako nasa malayong lugar. Pagdating naman dito, wala din naman pa agad basta trabaho. So, ang mahirap, talagang sinakripisyo ko, talagang kahit na sa linggo na day off ko, talagang tinatrabaho ko pa rin gabi, araw, basta dire-diretso ang aking pagtatrabaho. Ayun. Kaya nairaos ko naman at tinuna ko talaga yung pamilya ko. Wala pang 2 years ako dito, nakuha ko sila. Yeah. Sabi iba, napakagaling mo ng mga So yung 2 years na yon, anong trabaho nyo? Sa bahay. Sa bahay. Tapos paano sila nakuha? Yung tinulungan ako ng amo ko. Na-employer nyo. Naging mabuti sila sa akin. Naging mabait sa inyo. Naging mabait din naman ako, syempre. So yung kinuha lahat? In 3 sunod yan, bali 2 anong tawag sa Tagalog, kasong. Parang 2 sala. Parang ganon. Kasi kinuha ko. Ilan taon sila nun? Bata pa kasi, basta nung pagkarating ko dito, 2 years, nakuha ko na yung 2. Tapos pagkaraan ng 6 months, nakuha ko na silang lahat. Wow, ang galing So, madali. tinulungan pa rin kayo ng employer nyo? Sa pera. Sa pera. Sa financial. Ang galing. Hindi ko pwedeng makuha yung kabait naman ang employer na yun. Nasaan po? Sa San Cugat, dito. Talaga? Nagtagal ako, 19 years ako nagtrabaho. Galing Kasi ngayon lang namang taong ito ako nagtrabaho sa anak ko na Pero di ba kayo nahirapan dahil nakuha nyo na yung 6? Siyempre, mga maliliit pa, bata pa. Yeah. Siyempre, mahirap din magpalaki. Magpalaki. Lalo dito pa sa ibang bansa. Nahirapan ba kayo? Para makabayad sa utang sa amo ko kasi pinahiram talaga Pinahiram kayo. Yun talaga po yung katotohanan.
kahit ilang milyuro, talagang, ay, lahat ng gastos, Oo. bahay, kumuha ako ng bahay para sila din. Sila din. Sila Wow. din ang ano. Kasi Galing, ah. sa sweldo Shout ko. out sa employer niya. Yeah. Kasi sa sweldo ko, magtatrabaho ko, hindi natin kaya. Oo, Siyempre, anim yan. Hindi pwede yun. Oo. Ang dami. May ina ka pang pinapadalahan, may pamilya, hindi pwede, hindi kaya yun. So, kinaya nyo. Kinaya ko. Tapos nag-stay ako talaga sa trabaho. Oo. Stay talaga, wala Stay talaga. kayo. Doon ako na. Tapos nag-extra pa rin ako doon sa anak ng senyora ko. Sino ang napag-iwanan ng mga anak nyo dito habang kayo nagtatrabaho? Yes, yung asawa ko. So, dinala nyo rin ng asawa nyo? O Kinuha ko rin. Kinuha nyo rin? Lahat sila talaga. Kinuha nyo Oo, lahat. Kasi sabi ko nga, ay, basta babawi ako. Lahat ng kong hirap ko, madala ko lang dito yung pamilya ko para din sa kanila yon. Gagawin ko ang lahat. Kaya sabi ko, Lord, at saka lagi ako nagdarasal. Oo, syempre. Yun. Hindi mawawala, dapat kailangan humingi ng gabay. Oo. Lagi kong kausap si Pero Lord. diba, ang galing no, simula sa ganong kahirap na sitwasyon, sa ulam nila ay sabaw ng kanin. Ngayon, tingnan ninyo, ngayon ang inyong sitwasyon, kalagayan ngayon, na hindi... Kasi nga sabi ko nga nun sa question and answer, Oo. yung tanong sa akin is makatotohanan talagang yes. Oo, di ba? Tumpak na tumpak sa inyong karanasan. Ay, yun na yun Oo, yun na yun. Swak na swak. Nandun na yung panimula ng pagsasabi Parang ko, budget na bullseye. letter, parang gano'n Oo, na yun. tayo panalo to, bullseye. Kasi nga, talagang tumugma sa karanasan niyo. Diba? Sa ano ko na, pag inuna nga talaga natin Oo. yung pamilya, ay Talagang may maraming blessing. bibiyayaan kayo ng... At saka yung lagi kong iniisip ang pamilya ko. Pero tita, sa Kaya sitwasyon masaya nyo, ako kasi. di ba? Kasi hindi biro talaga yon dahil anim, no, dumaan kayo sa hirap ng buhay, tapos ngayon nandun na kayo sa buhay na talaga nakakaluwag at hindi na kayo nag-uulam ng sabaw ng, pero although na masustansya yon. Pero tita, marami din tayong mga nanay hanggang ngayon, ganyan pa rin ang karanasan, no? At siguro naghahanap din sila ng tao na mahihingan ng payo. Payo, no? Para lumakas din ang kanilang loob. Ano ang maiiwan nyo naman na mensahe dun sa mga nanay na hanggang ngayon ganun pa rin ang kalagayan sa buhay? Para po sa akin, ang gawin niyo po, unang-una po, syempre, lagi po tayong mananalangin sa ating Panginoon. Yun po yung pinakauna. Pero habang nananalangin po tayo, sasabayan po natin ang gawa. Kumbaga may kasabihan tayo na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yeah, at diskarte din sa buhay. Claro. Yan ang pinaka-importante. At magtipid. Magtipid. Hindi yung may sweldo ka nga, doon mo lahat ilalagay sa gastos. Kasi wala pong mangyayari. Oy. Imamanage niyo po yung time, yung pera. Para lahat at ang mga anak mo, kahit wala kang time, kakausapin mo. Yung lahat ginawa kong kasi yung anak ko, ginawa kong hindi lang anak kaibigan, Barkada barkada, niyo. lahat, share, ano mang problema. Hanggang ngayon, no? Parang ang turingan nyo magbarkada, no? Mabarkada, parang mga anak ko lang, ay anak, hindi nawawala yung communication. It's Communication. importante. Importante. Kahit gaano ka kabisi, ako kasi kahit gaano ako kabisi, naiisingit ko. Ang time ko sa mga anak ko. Tama. Kasi yun ang pinaka-the best. Oo. Kasi sabi ko nga, yun yung yaman ko. Lagi magbibigay ng oras. Pagmamahalan ko sa pamilya ko is importante yun. Ganun po, ang pwede ko pong maipayo sa inyo. Magsipag din po. Siyempre, hindi po pwede tayong mananalangin tapos hindi naman po tayo nagawa. Tapos, yun, lahat po ng mga sinabi ko, ganun po ang mga, at talaga pong makikita nyo ang resulta. Ganun po. Tita, ngayon kayo ay inang mutya ng Barcelona. Siyempre, ngayon marami ng taong nakakakilala sa inyo. Siguro pag naglalakad kayo sa... Artista. Di ba? Naglalakad kayo sa daan. Uy, siya yung inang mutya. Yeah. Ano na-feel nyo? Masaya, sobrang saya. Kasi sabi ko, wow, ganitong edad ko, natupad na yung pangarap ko. Kasi nung maliit pa talaga ako, hilig ko talagang magdrama-drama. Sa school, ako yung pambato nila na magdadrama. Kasi gusto ko talagang maging artista. Ngayon natupad, sa edad ko pa lang 52 taong gulang ko na, ay
Ngayon ako naging artista, ako naglalakad, hoy, inang mutya. Ganyan. Tapos yung po nyo nasaan? Tuwan-tuwa. Masayang-masaya po talaga ako, syempre. At yun, parang pag naglalakad ako, wow, nakaka-inspire. Nakaka-inspired, no? Kasi Yeah. lahat ng tao, uy, siya yung inang mutya, parang ang galing-galing niyo naman, ho. Tapos yung inyong pagsagot. Talagang, wow. Pagrampa niyo. Para daw yung pagsagot ko kasi nagustuhan din nila. Kasi yung parang simulang naka-sentence yung tawag dito. Parang ano yun ba yun? Yung Parang- body of the letter, parang gano'n. Ano, tsaka dun sa mangyan. Kahit ako'y talagang sobrang natuwa din. Kasi dun sa inyong mangyang costume, actually, nakita naman namin yung result nun, ay point lang. No? Ay, Point lang. Ibig sabihin talagang ganong kagaling, Ayan. ganong kaganda ang inyong pinamalas na national costume. Sa maikling panahon, napabilib nyo ang maraming Pilipino dito sa Barcelona sa national costume. Lalo na doon sa lumikha, no? Yeah. Ng national costume nyo. Kaya pasalamatan natin yung lumikha din ng national costume nyo dahil talagang yung problema ninyo na hindi pa Handa. Kasi ilang araw na lang, mga 3 days, hindi pa talaga. Kaya sabi mo nga, tita, yung ano ba yan, yung description ng mangyan, tsaka ay wala pa, hindi pa tapos. Tita, ngayong kayo ay inang mutya, meron din ba kayong mga naririnig na hindi maganda? Kasi syempre normal, after ng mga event or pageant or syempre may mga hindi rin natutuwa o hindi rin nagustuhan yung resulta. Meron na ba napaabot sa inyo na ganong mga komentaryo? Sa ngayon po naman, wala Wala pa naman, no? Kasi tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa lahat. Kasi sabi sa akin, wow, ang galing, puro papuri. Puro papuri. Deserve mo namang maging inang mutya. Kasi ang galing, lahat ng simula sa production, hanggang sa ikay nagpakilala, hanggang sa costume mo talaga, gown, mangyan costume, pagsagot mo is perfect. Kaya ikaw yung karapat dapat. Yung ganun. Ayan. At saka natutuwa ako, pati ang nagsasalita nun sa akin, yung mga audience ng number 1, number 2, yun. Saka nakita naman natin sa audience, no, iba ang kanila sinusuporta ang kandidata, pero pag nakita kayo, pumapalakpak din sila. Pumapalakpak din sila. Kaya sabi ko, di ba dapat ipagka yung ganun hindi. Pero ang ginawa nila, napalakpak din sila. Parang, ay, gusto nila ako. Parang gano'n. Kaya natutuwa talaga. Sobrang saya. Nag-enjoy ba talaga kayo? Sobrang nag-enjoy. Sobrang nag-enjoy. Siyempre, ayun. Mga anak ninyo? Mga anak ko, natutuwa. Mga apo ko. Halos nga, pag may pupuntahan ako, gusto ko lagi Nakasuot na ganyan. Totoo, dahil talaga naman, nasa inyo ang titulo ng inang mutya, kaya Sa corona, parang pinagmamalaki ko, artista na Totoo, ako, inang mutya. sikat na. Tapos sinasabi ng mga anak ko na, Mama, kayo ang inang mutya. Ang galing diba? talaga. Hindi pa nagsisimula yung inang mutya na agad ang nila. Hindi, para sa kanila kasi, kahit wala pa sa inyong corona, kayo na talaga ang Ang inang mutya nila. Parang sabi sa akin nung isa kong abogada, yung nag-ayos ng papel si Nini De Leon. Sabi sa akin, ay naku, ikaw ang magiging inang mutya. Sabi ko, hindi pa naman nakikita yung mga, basta ikaw, nakikita ko na sa'yo. Oo. Parang gano'n. Basta galingan mo lang. I-enjoy mo lang, makikita. Kayang-kaya mo yan. Pero ang pagiging inang mutya ay isang malaking hamon muli. Yeah. Panibagong kabanata, no? Kaya. So, paano niyo pagkahandaan ito? No, ano yung mga hakbang para paghandaan ninyo yung susunod na kabanata ng inyong buhay bilang kasi inang mutya kayo dati sa mga anak nyo, Yeah. pero ngayon inang mutya na kayo ng komunidad, no? Ibig sabihin, mayroong aasahan ang buong komunidad sa inyo bilang inang mutya, no? Na dapat hindi naman sa pine-pressure namin kayo na gawin ninyo yung mga magagandang bagay, pero dapat na talagang magagandang bagay, no? Pero may papaano nyo ito pinaghahandaan, no? Bilang inang mutya ng komunidad Barcelona. Sa akin naman
naman po, lagi naman po akong ready. Girl Scout, laging handa. Parang ganon. Ay, naku, palakpakan natin lahat ng mga sumuporta sa Inang Mutya, lalo na sa Yeah. Reyna ng Inang Mutya ng Barcelona. At tulong-tulong Oo. kami. Pati yung asawa ko tumulong sa akin. Yang si Nalis, mag-asawa ni Michael, si Tess, si Ate Tess na mag-asawa din sila. Kahit gabing-gabi na, alas 3 na, alis sila sa bahay. Tapos, si Barbie, syempre. Si Barbie naman po, hair and makeup ko yun. Siyempre, kung wala ang hair makeup ninyo, ano itsura dito sa stage? Palagi yung ano. Tita, sa huling bahagi ng ating kwentuhan, maikling kwentuhan, no? Ano ang inyong mensahe sa mga taong mula umpisa, no, na kayo ay rumampa sa Plaza Catalunya hanggang sa kinoronahan kayo ng magandang korona ng Inang Mutya. Lahat ng, siyempre, ang dami nyo na-encounter na tao dyan. Mga sumuporta, mga naniwala sa inyo, mga pumalakpak sa inyo, mga binigyan kayo ng pag-asa na kaya ninyo kahit na may mga times na parang nawalan kayo ng lakas na loob dahil nga sa nahihirapan kayo sa national costume nyo. Dahil yung mga kasama ninyo, narinig nyo, pinagkagastusan na, ready na, galing Pilipinas. So lahat ng mga taong yan, no, ano ang mensahe ninyo sa kanilang lahat? Nagpapasalamat po ako sa inyo kasi yung pong mga naniwala sa akin na kaya niyo yan, huwag kayo magbaback out, kaya niyo yan. Kasi syempre, ang hirap din kasi gawa na sa trabaho. Kaya sabi ko sa anak ko, anak, kailangan ko ng time. Kailangan ko mayroon akong ilang days na bakasyon. Kasi talaga, anak, wala pa akong costume. Ang ganon. Tapos ang gown ko wala pa, hindi pa Ilang weeks, no? 2 weeks o 1 week? 1 week lang. 1 week lang, no? Bago nyo inumpisa na national costume, ha? 1 week. Ka-prepare sa lahat ni yung aking gown. Kahit kami nag-aalala. Sabi ko, ano magiging national costume ng Kaya under nga, 10? wala. Oo. Dahil sabi ko, anong kalalabasan nun? Kaya nga, naunawa namin kung nakakaramdam kayo na parang, ay, kasi nga, parang hindi na kayo makasabay ba? Parang hindi na ako makasabay sa kanila. Kasi tapos nalalaman ko na sabi sa akin ng mga kasamahan kong candidate na, ayun, sila okay na, matagal na silang ready. Tapos galing pang Pilipinas sa Parang kanilang papanghinaan kayo na loob. May mga ganon, ang gaganda, tiyak ng pamumunggahan. So, paano ko kaya ito mapapabongga? Pero sino yung mga tao sinabing, hayaan nyo, ituloy nyo yan, laban nyo yan? Sino yung mga yun? Ang nagsabi po sa akin na ituloy, nagpalakas po ng loob sa akin, ay ang mga anak ko. Yun po yung unang-una. Ay, mama, ituloy niya yan, ganyan. Pero ako naman po hindi ko iniisip na hindi itutuloy. Parang may Alinlangan, nandun parang, na yung... ano ba? Ano kaya? Parang ganun. Pero gusto kong ituloy. Parang, ay, sige, laban lang. At ang unang-una nagtitiwala talaga Ay, sa mga inyo. anak ko. Mga anak ko talaga sumuporta. Kaya tama yung Kaya ginawa ng mga anak. ginawa kong inspirasyon lalo. Correct. Kaya nung nasa stage na ako, nakita ko yung mga anak ko at mga apo ko nandyan lahat. So, talagang okay. At Ganda totoo na. talaga na pag ginawa mo, inspirasyon ng iyong mga mahal sa buhay, magtatagumpay. Magtatagumpay. Kaya sabi ko nga doon sa question and answer, pag ginawa ninyong inspirasyon ang ating pamilya, ang ating mga anak, apo, magulang, magtatagumpay po talaga tayo sa ating mga hangat. At dahil lagi yan, ang sinasabi niyo simula't una, gano'n, alam na namin kagad isasagot niyo, ako'y may anim. Ako'y may anim anak at kaming apat na apo. Doon muna kayo, unang-unang nag-uumpisa para mapaganda ninyo yung inyong nais ipahiwatig sa tao. Kasi yung sinabi ko naman sa question and answer, Kasi yun ang sentro eh. yun yung ng sentro buhay niyo. talaga. Parang kinuwento ko talaga ng totoo. Parang doon ako nag-start. Doon kayo nag-start. Sila yung sentro ng buhay nyo. Buhay ko, naging matatag ako. Sinantabi ko yung aking sarili. Pansarili ko. Yun yung mga pangarap. Kasi, Sila sila yung aking ginawang mapabuti. Mauna ko
yung kabutihan ng sitwasyon ng mga anak ko, masaya na ako. Sa akin, okay lang. Basta trabaho lang. Sige. Sa mga anak ko, sa akin, huli na. Kung ano yung huli, kung ano yung matira na para sa akin, na ganon. Basta kahit ganon ang ginagawa ko, iniingatan ko rin ang sarili ko. Kasi ako yung kailangan kasi ako yung may lakas ang katawan. May lakas Hindi ang katawan. pwede magkasakit. Kaya, nai-manage ko. Ginagawa ko. Sa darating na November 2, no, lalabas uli kayo sa Entablado, no? Ito yung Mitoy concert, no? Meron ba kayong pinaghahandaan doon? Baka or meron ba kayong gustong meron kayong presentation ba na balak ninyo ipamala sa mga audience natin? Kasi lalabas uli kayo sa Entablado at kahit paano Sasayaw po ulit kami. di ba? Pwede rin, di ba? Sayaw. Or Ulit natin. kita nyo uli yung talento. O mapanood muli kayo. Mapanood niyo po. Pwede imbitahan nyo po ang mga... Iniimbitahan po namin kayo. Iniimbitahan po namin kayo sa November 2 sa Aquarela. Ganap na alas 3 o alas 4 ng hapon. Makikita niyo po uli kami at ang ating pong pinakasikat sa Pilipinas na singer at komedyante na rin, si Mitoy. Ito yun, Ting. Kaya napakagaling po nun at kami rin po, meron po kaming ipapakita na presentation. Kaya abangan niyo po. At ang entrance naman po, mura lang po yun. Sulit naman po. Kaya ngayon po, kumuha na po kayo ng entrance para po kahit po papano, mapanood niyo po kaming muli. At ang aming sikat na singer sa Pilipinas, si Mitoy. Yan po. At muli, tita, congratulations. At marami pa kaming aasahan ng mga proyekto na uumpisahan ng ating Reyna ng Inang Mutya. Siyempre, kasama din natin ng mga iba pang mga naging kalahok ng Inang Mutya Barcelona 2025. Kaya abangan nyo po yan, no? At congratulations muli, tita. At nawa ay pagpalain tayong lahat ng Panginoon sa ating mga tinatahak, no, na landas dito sa Ibayong Dagat sa Barcelona, Spain. No? Di ba? Napakalalim ng Tagalog ko. Grabe! Sobrang nakaka-inspire si Tita Nancy. So, Ate Nancy, isa kang patunay na ang pagiging ina ay hindi hadlang sa pangarap, kundi dagdag lakas para maabot ng nakakarami. So, maraming salamat sa oras at congratulations muli para sa pagiging kauna-unahang Inang Mutya Barcelona 2025. We're so proud of you and excited to see all the amazing things you'll do next. So mga kamutya, kung nagustuhan ninyo ang kwentuhan namin ngayon, don't forget to like, share, and subscribe. Lalo-lalo na rin kay Ate Nancy, mukhang may Facebook na rin siya, no? I-follow nyo rin si Ate Nancy at subaybayan nyo ang kanyang journey sa pagiging inang mutya niya dito sa Barcelona. And again, tita, ng Inang Mutya Barcelona, congratulations, at ito po ay isang handog at regalo ng Spring Treats La Pasteleria Filipina. Kaya sa mga nagnanais na magpagawa ng cake at bumili ng mga masasarap na cupcakes, punta lamang kayo dito sa Spring Taste na sa Calle Arago, numero 12. Tita, congratulations! Salamat. Ang ganda naman ng flower. Ayan, I like it. See you next time. Ito po si Crow TV, spreading beauty, heart, and inspiration. Kaya subaybayan natin ang susunod na kaganapan dito sa Katambayan Channel. Yay!